Another legit loan app po na magandang pag-usapan kasi nga po legit no at kilalang kilala na rin natin at lagi ko naman ito sinasama din sa mga top legit loan app ko, which is itong si Salmon Credit. Alam ko po familiar na kayo dito kay Salmon Credit kasi marami na rin siyang ads and matagal na nag-i-exist tong loan app na to since 2023 pa. Isa din ito sa mare-recommend ko sa inyo mga naghahanap dyan ng mga utangan online, no? You can try this one, guys. And disclaimer po, this video is not sponsored by Salmon. So this is basically based on my experience only. Kalatawa kasi ako dito kay Salmon Credit ko, update lang. Kasi tinaasan nila yung loan offer ko dito. Yan yung video ko na yon nung nag-apply ako. Naprobahan po ako nila ng loan amount po na 3,000 pesos. And from then on kasi, lagi ko siyang inuutang, lagi ko siyang ginagamit. At hindi po talaga ako nag-i-increase. Which is, guys, nagulat ako, nag-notify sa akin si Salmon. At nakita ko nga na kahit may ongoing loan ako dito, is na-increasean niya ako. Wow. So from 3,000 pesos, naging 10,000 pesos na po yung offer niya sa akin. Saan ka pa? O diba bongga to? Alam niyo naman na one of my favorite loan app po itong si Salmon Credit. Kasi flexible po yung terms niya. Kung hindi pa natin kayang bayaran, mabait po si Salmon Credit kasi may pa-minimum amount due po siya. At meron din po siyang choice na pay as you want kung ano lang yung kaya mong bayaran. Well, FYI, si Salmon app operated by Salmon Group Limited, guys, no, with online lending platforms such as Loan Online and financial services such as Salmon Credit. So ito po yung pautang nga po nila. All provided by Sun Prime Finance, a financial company regulated by the SEC. Well, sa mga gusto pong mag-apply dito, meron na pong updated application po si Salmon ngayon. And nakikita talaga natin na may pagbabago po sa application niya unlike before. So kailangan yung malaman to, lalong-lalo na kapag gusto niyo pong mag-apply dito para meron na kayong idea ano yung mga hinihingi nilang requirement, ano yung mga fill upan. Anyways guys, si Salmon app po is madadownload po natin sa Google Play Store as well as sa App Store po. Well, kung wala ka pa niyan, you can freely download that and then open po natin yung app. So here po, we need to permit po na ma-access po nila yung ating contacts, device, location, notification, and photos sa ating phone para makapag-proceed po tayo. Then after that, get started tayo and then we need to enter our mobile phone number po na ipapang-register po natin dito kay Salmon app. And then click lang natin yung send OTP right after para makareceive po tayo ng OTP at magsiset po tayo ng 4-digit passcode. And then after that po, nandito na po tayo sa homepage po ni Salmon app. And then wala namang masyadong details dito guys. So click lang natin itong get started. So here po, binabanner niya po talaga yung QR payment po nila, no? Which is, ito talaga si Salmon Credit, eh. Is a buy now, pay later po siya. May feature po siyang ganito. Well, nakalagay po dito na 0% interest up to 62 days. All purchases po ito kapag ginamit po natin to as payment method. Isa sa feature po ngayon and update po ngayon ni Salmon Credit po, we can get a credit limit up to 100,000 pesos na. The last year na nag-apply ako, up to 50,000 pesos lang. So ngayon, medyo inangat niya talaga kasi hindi naman siya guaranteed na makukuha talaga natin 200,000 na ito. Of course, kapag repeat borrower ka, unti-unti kang mag-grow up to ma-unlock mo itong 100,000 pesos nila. So, for us, para makapag-proceed, click lang natin tong Get Salmon Credit. And then here po, mag-fill up na po tayo. So, here po, maglalagay tayo ng ating preferred name, marital status, and email. Well, dito po sa email po natin, dapat tama po yung nilagay natin at alam po natin na active po itong email natin na ito kasi dito po sila magsisend ng verification code. So, kung okay na po yan, magdadirect naman agad yun sa app na we successfully verified your email. So, continue application tayo. And then here po, we need to input our current address po. Address po agad-agad din, no? And then here po, we need to input our monthly income po. Prepared ko pa rin po na may monthly income kayo para mataas yung chance na ma-approve dito. So, here po, meron naman siyang choices dito ng ating employment status or employment income. Ano po yung main source of income natin? And then, we need to tell us about our work. So, guys, fill upan lang po natin tong portion na ito kasi kailangan po talaga. After po nito, we need to declare again our other sources of income. So, pipili lang po tayo dyan as much as we can, no? Pwede naman. So, self-verification na po agad tayo. And then, dito po is our ID information na. So, ito nga po pala yung mga IDs po na nire-require po ni Salmon Credit. So, basically, mga primary IDs po ito. Pipicture na po natin yung ating ID front and back and then isubmit po natin. Then, right after po natin masubmit yung ating ID, no, magkakaroon tayo ng review dito kung tama po yung na-capture niya po. Dahil auto-fill up na po ito ng details ng ating ID. So,
after po nito, next tayo, which nakalagay po dito, share additional documents. So, you can add more identification documents to boost your approval chance. So, here po, discretion po natin kung gusto po natin mag-add pa ng other identification document. But it's up to you pa rin kung gusto nyo. We can skip this step naman. And then, next po nito is we can share our additional financial information po dito. Isa lang po yung pipiliin natin. Right after that, ililink na po yung ating account po dito sa Salmon to our e-wallets account or bank account to simplify repayments and increase your chance to get approved. Well, pwede naman natin siyang i-skip, pero ako nilink ko yung account ko. Since pagkatiwalaan naman po natin si Salmon app, no? Kasi legit po ito. Kasi nga po kapag mag-decide tayo na mag-withdraw or i-transfer siya to cash, is ito na po talaga din yun, yung payment option po natin. So for me po, nag-link po ako na aking GCash account. And then after po nito, may 1-minute countdown po siya na nare-review daw po yung ating application dito. So magsasend naman daw sila ng notification once po na meron na pong result. Pero sa case ko nga po, na-approve po ako agad po. I got approved for the loan amount of 3,000 pesos. So gladly po, first time ko mag-apply is na-approve po agad ako. Which is buti na lang guys, chinaga ko siyang utangan ng utangan. Well, nag-i-increase pala talaga siya basta continuous lang na ginagamit natin siya. And time to time naman, nagkakaroon ng update and evaluation tong app na ito. Depende po yun sa payment behavior natin dito o sa credit scoring po natin. So sabi ko nga sa inyo, ang credit limit ko na po ngayon is 10,000 pesos. May ongoing loan po ako kay Salmon Credit na due ko na po bukas. So ipapakita ko sa inyo ha. Sa 3,000 pesos, ang babayaran ko po talaga lahat-lahat, no. Actually guys, for 2 months to pay to. So inutang ko po siya via QR payment, no. Pinadaan ko ito sa aking Maya Business QR PH code guys kasi wala siyang fee. May 22 ko siya inutang and mag-due date ako July 21. So lumalabas po na 2 months to pay po siya. So ito po yung babayaran ko sa 3,000. 3,366.90. So kinumpute ko po siya for 2 months to pay. Lumalabas guys, 12% lang po yung babayaran ko na interest rate, effective interest rate. Diba ang baba? 2 months to pay yon. So kung per month ko siya divided by 2, so 6% monthly lang po siya. Diba? Sabi ko sa inyo, low interest talaga siya. And sabi ko nga sa inyo, kagandahan nga po dito kay Salmon Credit, once po nagkautang tayo dito at wala pa tayong pambayad, we can pay naman the minimum amount due po nila na nag-start po sa 500 pesos. Kung wala ka pa talagang pambayad, pwede po yun. Then after a month, tsaka ka ulit magbayad. So diba, medyo mahaba pa rin yung preparation mo. And then kung wala ka talagang pambayad, patingi-tingi talaga yung payment mo dito, you can select naman to pay any amount, pay as much as you want. So pwede po. Diba napakabait po ni Salmon Credit sa part na ito. Gusto ko po siyang i-fully paid, kaya binayaran ko na po siya ng buo 3,366.90. And kung makikita nyo po dito, malinis na po yung aking account po. 10,000 pesos po yung aking maximum credit limit po ngayon, legit po ito. And sabi ko nga sa inyo guys, kapag uutangin ko itong 10,000 pesos na ito via QR Pay guys, no fees po siya. As in, buo po siyang matatanggap. Via QR PH code, which is ginagamit ko nga si Maya Business para ma-convert ko pa rin siya to cash. Pero kung gagamitin niyo siya as payment method, magagamit niyo talaga siya ng walang kaltas. Unlike kasi kapag gusto po natin siyang i-withdraw good as cash, meron po siyang hinihinging 99 pesos na transfer fee. So sayang din naman yun. Kaya nga, buti na lang meron ako Maya Business app, doon ko siya pinapadaan. Pero guys, na-try ko na rin na paulit-ulit na i-withdraw siya direct to my GCash account. So nangyari na yon at yun nga lang, meron siyang 99 pesos fee. Pero okay na din siya for me kasi kahit papaano, no, mas okay naman to sa mga other loan apps na napaka-loan shark, diba? So that's all for Salmon Credit, no. Nalaman niyo na yung mga dapat yung malaman dito. Kung may katanungan kayo, you can comment down below naman po. So sasagutin po natin yan, no. Basta kaya lang natin sagutin. So yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe, and click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!